Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jaragno at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo sa Seminary Edition. At ngayong araw po ay August 25, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay repentance. Ano ang tatlong elemento ng tunay na pagsisisi? And yung scripture po natin ngayong araw is 2 Corinthians chapter 7 verse 10, and yung sabi po dito sa ating concept na repentance is more than mere regret and fear of consequences. It is a heartfelt sorrow for sin, a turning away from it, and sincere commitment to walk in obedience to God. Repentance is not a human work that curses grace, but a gift from God granted alongside saving faith. It flows from a regenerated heart, humbled by God's holiness and drawn to Christ's mercy. And yung sabi po dito sa ating 2 Corinthians chapter 7 verse 10, godly sorrow brings repentance leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. And sa Tagalog po, sapagkat ang kalungkutan na ayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam. Subalit ang makasanlibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. And yung sabi po dito sa ating teaching number 1, ito po yung tatlong elemento ng repentance. Una po, change of heart, God's sorrows, true brokenness. Sabi po dito na yung repentance po talaga is ito yung true brokenness na talagang dapat mag-change yung ating puso dahil nga po tayo ay nagsisisi na sa ating mga kasalanan sa ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, change of mind, metonia, transformed mind. Sabi po dito na kapag tayo ay nag-repent, syempre po mag-change din po yung kaisipan natin at aalisin na natin yung mga bagay na ang pangit natin isipin. Dapat po ganun tayo dahil nga po tayo ay nagsisi na at magbabago na dahil tayo ay nagsisi sa ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, change of direction, shab, turning to God. Sabi po dito na kapag tayo ay nag-repent, tayo ay nagsisi na, tayo ay babalik na sa ating Panginoong Jesucristo na maglilingkod na tayo sa kanyang huli at aalisin natin yung mga kasalanan na yan. Ibig sabihin po nun, mag-change tayo ng direction. Mapupunta tayo na doon sa tamang landas. And application number, ito po yung application natin. May tatlong how to prove repentance. Sabi po dito sa pinakauna, seek to live a godly lifestyle. Sabi po dito na alang-alang po natin sa life natin na dapat mag-seek tayo, hanapin natin, pumunta talaga tayo doon talaga sa pamumuhay na kasama natin or godly lifestyle yung meron sa buhay natin. And application number 2, serve others with humility and love. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na dapat tayo ay hindi lang sa sarili lang natin kundi dapat sa iba rin po na maglaan tayo ng humility and love, hindi lang sa pamilya natin or sa kahit sino ay sa mga malapit sa atin kundi sa iba rin po. And application number 3, shun whatever breaks God's heart. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na kahit saan man tayo mapunta, dapat nandun pa rin tayo sa hindi mabibreak yung ng heart ng ating Panginoong Diyos sa atin dahil nga tayo ay nagbago na, nagrepent na tayo. Dapat nandun lang to tayo sa tama na na tinataas natin ng ating Panginoong Diyos. And then lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.